Nami-miss niya nanay niya. Oo nga. Ay sana makauwi na si Shari. Teka. Napag-usapan na ba ng mag-asawa kung saan sila uuwi? Kapag nakalabas ng ospital si Shari? Hindi. Hindi ko pa natatanong si Shari. Total. Didiretso ka sa ospital ngayon. Oo. Pakidalan mo nga ng papalit na damit si Jerome po. 3 araw na siyang naroon sa ospital. Hindi pa umuwi at hindi maiwan si Shari. Sige. Mabuti pa nga't habang naroon ako muna magbabantay kay Shari para makapagpahinga si Jerome. Shari, nainip pala ako sa pagkakaupo ko. Hihirapan na. Paminga. Ha? Teka, pupuntahan ko nurse para sabihin ang problema. Si Raul. Huwag kang matakot, sweetheart. Sandali, hihingi ako ng assistance. Ano nangyari? Bakit inilabas ng kwarto si Shari? X-ray siya, tay. Alamin kung bakit nahihirapan siya huminga. Nahihirapang huminga? Opo. Okay naman si Shari. Nakakain siya ng maayos. Pero kanina, nagsabi siya na nahihirapang huminga. Susundan ko rin sa x-ray room. Oh? Heto mga damit mo, padala ng mami mo para makapagpalit ka raw. Oh. Pupuntahan ko muna ang anak ko. Tawa-tawa? Saan ako hahanap nun? Ewan ko, Ned. Pero yan yung nabasa ko. At may nagsabi na rin sa akin kapitbahay. Maghanap daw ako at magpakulong. Tapos yun yung daling ko kay Shari. Ipainom daw ito sa pasyenteng may dengue. At makakatulong tumaas yung platelet niya uli. Totoo ba yan? Pero nasa ospital na si Shari. Di maasikaso na siya ng mga doktor to. Wala namang masama kung susubukan natin. Delikado pa rin ang dengue. Lalo at mahina ang resistensya ni Shari dahil palagi siyang puyat sa pag-aalaga ng baby. Pero saan nga tayo hahanap ng tawa-tawa plant? Magtatanong ako. Kahit sa ganitong paraan, makatulong tayo kina Shari at Jerome. Pagkatapos ng iba pang exam, nakita nilang tubig dulot ng swero ang nagpapabigat sa dibdib ni Shari. Babawasan ang ibinibigay na swero at paaarawan ko raw ang likod ni Shari tuwing umaga. Normal daw ang puso niya. Walang problema. Salamat naman. Narinig mo yun, anak? Opo, tatay. Kusa naman daw ilalabas ng katawan niya ang sobrang tubig na yon sa pag-ihi ni Shari. Pansamantala, doblehin ko raw ang una ni Shari para nakaangat ang katawan at ulo niya sa pagtulog. Jerome? Ano? May gusto kang kainin? Nag-text si Donna. Pakibasa mo naman. Sige. Kumusta ang pakiramdam mo, anak? Pangihina pa rin, tay. Mamaya kukunan naman ako ng dugo para i-check ang platelet ko. Shari, sabi ni Donna, pupunta raw siya dito. May dala siyang pinakulo na tawa-tawa plant. Subukan mo raw inumin para gumaling ka na. Pero baka hindi tayo payagan ng doktor. Okay lang. Ako na magsasabi sa doktor. Ipagpapaalam kung painumin ka namin ng halamang gamot. Donna, kumusta? Ned, Ano nangyari? hindi ako pinayagan na pumasok sa kwarto ni Shari. Mahigpit pa talaga sa ospital. Pero naiabot ko na kay Jerome yung dala kong tawa-tawa. Sana nga makatulong sa kanya. Alam mo, Ned, nagre-research ako. Na-research ko nga na pinag-aaralan na palang talaga yung tulong na naidudulot nito sa mga dengue patient. Kaya sana, umayag ang doktor ni Shari na uminom siya. Lasang tao. Okay lang yan, sweetheart. Sige, ubusin mo itong nasa baso. Pinayagan ako ni Doc na ipainom sa itong dala ni Donna. Sige, uubusin ko na. Sana, huwag na bumaba pang platelet count mo. Namimiss ko na nga si baby. Kaya nga, pilitin mong inumin itong dala ni Donna.
makakatulong daw ito sa'yo. Tiisin mo na lasa. Kaysa masalinan ka ng dugo. Oo, Jerome. Gusto ko pang gumaling para sa baby natin. Para lang kay baby. At para sa'yo rin. Kapag nakalabas ka rito, sana sumama ka na ulit sa amin. Jerome. Doon na ulit tayo kay Mami. O paano pagluluto ko? Hindi pa rin ako marunong magluto. Okay lang. Sabi nga ni Ed, kung hindi ka marunong, akong mag-aral magluto. Gagawin mo yun? Shari, nang isugod ka ni tatay dito sa ospital, na-realize ko, mas mahalagang mabuhay ka kaysa makipagmatig ka sa kapsa. Jerome. Sabi pa ni Ed, kung anong kulang, punuan ko. Kaysa palagi ko nakikita yung kapintasan mo. At ganun din ako sa'yo. Na-realize ko, wala nang maging mag-asawa tayo. Puro kapintasan mo nakikita ko. Shari, Makalat ka sa bahay. Walang pakialam sa ayos sa mga gamit. Pero pagdating sa obligasyon mo, sa expenses, responsable ka. At mula trabaho, umuwi ka kaagad. Dapat pinapahalagahan ko yun. ikaw rin. Dapat nakita kong magandang bagay ang pagiging metikuloso mo sa kalinisan. Hindi ko dapat iniisip na nanga-under ka o nugget lamang. Jerome, Huwag ka nang umiyak. Pagaling mo, ayusin natin pagsasama natin. paano si baby? Yan, isa pa yan. Tutulungan na rin kita. Nagsasakripisyo ka sa puyat. Dapat talaga nakikihati ako sa puyat mo. Sorry, sweetheart. Ako nga palang naging selfish. Sorry din sa mga nasabi ko sa'yo, ha? Basta magpagaling ka. Magpalakas ka, sweetheart. Mag-iingat na tayo ng gusto. Kahit si baby, hindi natin padadapuan sa langaw. Lalo na sa lamok. Ayokong dumaan siya sa ganito kadelikadong sakit. Jerome, Mahal kita. Ipangako mo gagaling ka. Palalakihin pa natin si baby. Sabay natin siya makikitang mag-aral at magkaroon ng sarili niyang karera. oo. Oo, Jerome. Pipilitin kong lumakas at kumaling. Kumusta na si Shari, anak? Tumataas na ang platelet count niya, Mami. Pero malayo pa sa normal. Salamat naman. Siguro nakatulong ang tawa-tawa plant. Pero ang sabi ni Doc, hindi na raw kailangan salinan ng dugo si Shari. Ay, salamat. Salamat sa Diyos. Pwede na kaya kami dumalaw ni baby? Palagi umiiyak ang anak niyo. Namimiss na nanay niya. Hindi pa ho pwede, Mami. Si tatay nga lang ang pinapayagan na bumisita rito. Kahit ang mga kaopisina namin, hindi pwedeng pumunta rito. Sana naman ay makauwi na si Shari. Saan ba siya uuwi, anak? Diyan na ho. Nag-usap na kami. Magsasama na kami muli. Salamat naman. Mami, kukunan uli ng dugo si Shari. Tatawagan uli kita, ha? Oo, sige anak. Patuloy siyang ipagdarasal. Alam mo, patuloy niyo siyang para makauwi kami. tutulungan din kita Sige anak. para makauwi na kami. Yan, sabayan. Tutulungan na rin kita. Sige, anak. Sige, anak. Patuloy niyo siyang ipagdasal, Mami, para makauwi na kami. Aasahan ko yan. Ay, masaya na tong apo ko. Ayan ha, tapos ka na maligo. Ngayon, bibihisan ka naman ni Lola. Sa araw na ito, uuwi na nanay mo. Normal na ang platelet count niya. Pinayagan na siya umuwi ng doktor niya.
Baby? Baby namin. Mami mo! Narito na mami mo! Oh, Shari, Naku. kargahin mo na yung bata. At ilang araw ka nang hinahanap niyan. Salamat po, Mami. Maiwan ko muna kayo, ha? At ihanda ko pagkain natin. Huwag ka muna masyado magkikilos dito, Shari. Magpahinga ka. Kailangan niya ng katawan mo. Opo, Mami. Salamat po. Salamat inalagaan niyo si Baby. Shari, tumawag si Donna. Ha? Pupunta sila ni Ned mamaya. Dadalhin ka raw ng mga paboritong pagkain. Salamat naman. Namiss ko rin sila. Jerome, mula ngayon, pag may hindi tayo mapagkasunduan, pag-uusapan natin, ha? Nang magkasakit ako, alam mo ba? Nakita ko ang halaga ng buhay. Nang bawat sandali. Paano pala kung namatay ako dahil sa dengue? Sweetheart, magtutulungan tayo. Magdadamayan. Ayoko nang mangyari ulit yun. Ayoko may mangyari sa'yo masama o kay Baby. Mawawalan ako ng direksyon kapag nawala ka o si Baby. I love you, sweetheart. Mas mahal kita. Jerome. Mas minahal kita ngayon, Jerome. Sorry. Nakita ko ang sakripisyo mo sa pag-aalaga sa akin sa ospital. Napawi lahat ng tampo at pagdaramdam ko sa iyo. Mahal na mahal kita. Dahil ikaw lamang